kapatid sa Panginoon, isang taon na naman ang ating dinaanan. Iba't ibang karanasan ang sumubok at tumubog sa ating pananampalataya. Nariyan ang panahon ng kasiyahan, ngiti at kasaganahan. Hindi rin nawawala ang mga bagyo, lindol at unos. Ngunit salamat sa Diyos, patuloy tayong pinapatatag at sinasamahan anuman ang ating sitwasyon. Kaya ngayon, na muli nating ipinagdiriwang ang ating Thanksgiving Day, Naway patuloy mag-alab ang puso ng pasasalamat. handa na kami na lakaran ng kalooban niya. Pusong handang sumunod. Pusong handang maglingkod. From unwavering faith, We are transformed. From glory to glory. Kay buti mo sa buhay ko, kailan may di ka nagbabago. Ang nais ko'y baguhin mo nang masilayan ang kalwalhatian mo. Sa'yo lamang ang kapurihan, sa'yo lamang ang kadakilaan. Di papipigil ang puso pagkat ako'y binago ng banal na Espiritu. Ikaw, O Diyos, ang kailangan ng puso sa araw-araw na pagbabago. Sa iyong kabanat yung kapangyarihan, tinawi mo ang aking kasalanan. Ngayon'y malaya kang papupulihan. O kay buti mo, O Diyos, o kay buti mo, O Diyos. Ang totoong binago ay hindi lang sa panlabas nakikita ng tao. Ito'y dapat nanggagaling sa kilos at puso. Hello po, magandang araw po, Kuya Amboy. Kumusta po? Magandang tanghali din po. Bali po, nung ako po hindi pa nakakilala po sa Panginoon, magulo po ang buhay ko po dati. Grabe po ang mga pinagdaanan ko na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Ako po yan nalulong sa alak, mga bisyo, sigarilyo. Nung time po yun, medyo nagkaroon po ako ng struggle sa buhay. Nagkaroon ako malaking problema about family. Bali po na naguho ang pamilya ko, na kaiwalay kami ng asawa ko. Di ko po alam ang gagawin ko po nung araw yun. Kaya naisipan ko po nung araw yun na umawak po ng Bible. Bali po, nung pagkahawak ko po ng Bible, pagbasa kong ganun, may una po akong nabasa na tinamaan po ako sa verse yun. Ang nakalagay po doon na hindi pa mang linilikha ng mundo, kilala na kita. Praise the Lord po, na kahit gaano po kalayo ang linakad kong kamalian, nung ako'y po bumalik, tinanggap po niya ako. Talagang ang pag-ibig niya sa tao ay pag-ibig na walang kapantay o agape love po. Pero mabait at mahabag po ang Panginoon. Kung tayo po'y handang isuko ang buhay, umamin ng kasalanan, bibigyan niya po tayo ng pagkakataon na gaya po ng nangyari sa buhay ko. Nagpapasalamat po ako at binigyan niya po ako ng pagkakataon na muli pong makabalik sa kanya. Maraming salamat po ulit sa oras niyo, Brother Socrates. Maraming salamat din po. God bless din po. God bless po. Nawa po patuloy po na maranasan ninyo yung pagsama at gabay ng Panginoon sa inyo. Pwede po Amen po. bang picture po tayo kahit saglit lang? Sige po. Ay, picture po tayo.
paglakad natin kasama ang Panginoon, may naghihintay na grasya. Binabago tayo ng banal na espiritu upang magamit sa kapurihan at sa pagpapalawak ng kanyang salita. Hi, Madam Jess! Kumusta ka naman? Taray, madam na madam outfit. Alam mo naman, Pat, hindi naman. Kumusta ka na, Pat? Okay lang ako, ate. Ano ka ba? By the way, tinatawag po namin siyang madam kasi paano hindi tatawaging madam? Siya lang naman ang frontliner at in charge sa Usher Ministry ng Youth. Ano ba, Pat? Para naman Madam Jessica Sodian, Jessa lang. Yes, KMJS na yan. Alam mo, Pat, yung juniors natin, akala mo nangongonte. Kasi yung iba nasa youth na. Tingnan mo yung bilang ngayon ng juniors natin, dumadami pa Wow! din. Hindi na tayo nakapag-usap. Yes, namimiss na kita. Kwentuhan tayo? Tara? Saan gusto? Diyan lang. Tara. Sobrang curious lang ako. Kasi 'di ba sobrang active mo sa ministry ngayon. Sa lahat ng pinagdaanan mo sa buhay, na-imagine mo ba na pupunta ka sa ministry? Way back high school, alam mo ba na namumuhay ako sa sarili kong mundo. Kumbaga, go with the flow ako, kung anong uso, kung ano sa tingin ko parang nakakapagpasaya sa akin. At alam mo ba, dati ako ay isang manginginom. Talaga naman lahat sila gumagamit iba't ibang vape, kung ano yung upgrade. Parang phone siya eh. Kung anong upgrade, talagang bumibili ako. Oo, and alam mo ba na hindi lahat ng ginagawa ko before, nakakatawa lang na hindi alamin ng parents ko. Alam lang nila, isa akong mag-aaral. Kasi before high school pa, naniniwala ka ba na hindi ako nawawala sa top? Wow! Doon ko naman paniwala yung parents ko na ginagawa ko yung pag-aaral ko, nag-aaral lang ako. Pero behind that, hindi niya alam na after school, dumediretso ako sa tropa ko, sa barkada ko. Alam mo ba na ako pa yung nagtitimpla sa inuman namin. Pero yung na-invite ako ng kaibigan ko dito. Dalawa sila. Bali, parang 10 times. Siguro 10 beses na aya bago ako mapasabi ng yes. Alam mo ba, hindi ko alam kung bakit ako mag-stay. Pero naniniwala ako, every time na andito ako, every time na umaatid na ako ng church, dito ko nahahanap yung tunay na peace eh. Dito ko nahanap ng tunay na comfort. That time, I cried to the Lord. And nagkaroon ng desire sa heart ko na, Lord, na ayoko mawala sa feeling mo. Na Lord, na one day, huwag nawa, maging attendee lang ako, uuwi. Attend, uuwi. Lord, na nagkaroon ng desire sa heart ko na, Lord, gamitin niyo po ako. Pinarealize sa akin ng Lord kung ano yung tama at mali, kung ano yung dapat, sino at dapat mong samahan. Thank you, Ma. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pinanggalingan. May mga panahon man na madilim ang ating nakaraan, tunay na may pag-asa sa pagsunod sa kanyang kalooban. Nay Erlinda? Nay? Nay Erlinda? Kayo po ba si Nanay Erlinda? Uy, hi Nay! Kumusta po kayo? Hello po! Okay lang ako. Noong wala pa ako ni Lord, sobrang gulo yung isip ko at saka ganun din po sa pamilya ko. Mag-church kami tuwing linggo sa Catholic Church. Pag uwi sa bahay, magulo. Bungad ko lang sa pinto, nandoon na yung nagmumura ako kahit kunting mga mali lang sa aking pamilya. Nung time 2005, namatay nagsakit yung panganay ko. Ngayon, hindi namin siya nadala sa hospital dahil nga sa kahirapan. Sabi ko sa sarili ko, bakit ang yung anak ko pa ang nagkasakit? Tapos nung mga ilang buwan yun, namatay talaga siya. Pagkamatay niya, sobrang parang galit ko sa Panginoon. Galit ko talaga sa Panginoon kasi sa isip ko, kung mahal man niya kami, bakit yun pa yung anak ko ang kinuha niya? Nagpatuloy yung puso at isip ko sa ganong paningin. Na-realize kong siya pala kinuha ng Panginoon dahil may dahilan. Tumatakbo yung taon, ika-4 na anak kong lalaki, nagtrabaho siya sa EDB. Ngayon, ang ilang supervisor, pastor pala. Pag during deacon time nila, mag-Bible study sila. So yung anak ko, siyang gigawang daan ng Panginoon nga kami din makaintindi sa salita ng Panginoon. Nga ma, mag-church kaya tayo sa sa ECGCC Church. Doon na nakita ko yung katotohanan talaga ng salita ng Panginoon dito sa church na ito. Pinaalala sa Panginoon sa akin na yung pag-uugali ay hindi tama.
doon na nagunti-unti nga hindi ko lang naramdaman nga nawala sa isip ko yung pagmumura, yung pagsisigaw, unti-unti talaga hanggang ngayon. Sa ngayon, ang buhay ko ngayon ay sobrang gaan. Sobrang gaan, sobrang komportable. Hindi naman kami mayaman, hirap pa rin pero puno sa pagmamahal ng Panginoon. Ay, maraming salamat po Salamat sa din inyong po. time, sa pag-share niyo po ng inyong story. Okay lang po ba na i-picture po tayo? Okay po. Ayan, smile po. Diyos, sa'yo ko lang natagpuan tunay na pagbabago. Oh Diyos, kailan may di mo pinigo, niyakap mo tulad ko. Oh Diyos, sa'yo ko lang natagpuan tunay na pagbabago. Oh Diyos, kailan may di mo pinigo, niyakap mo tulad ko. Di pa pipigil sa pagsubok at bagyo. Di ba awan aking puso, O Kristo? Sa paghihintay sa iyong pagbabalik, ako'y binabago mo from glory to glory. Ikaw, O Diyos, ang kailangan ng kailangan ko sa araw-araw na pagbabago. Sa'yo habagat yung kapanganaman, ang binawi ang kasakiman, purihan, o may buti mo, Diyos, o may buti mo, Glory to glory, 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 glory to Kaya halina kayo, sama-sama nating enjoyin ang araw na ito at patuloy nating purihin, sambahin ang Diyos at pasalamatan sa ating puso. Happy 26 years, Thanksgiving Day, DCJCC. God bless.